Good morning, everyone! Today is, anong araw ngayon? Wednesday. Ayan. Good morning po at samahan niyo po ako magdasal ngayong araw na ito at magpasalamat po sa buhay na meron tayo. Still, we are in the presence of our Lord and we pray na magstay pa rin po tayo sa kanyang presensya pagkat sa kanyang tabi tayo po ay panatag at mararamdaman niyo po na ang pag-asa po ay nasa kanya, no? At ang kasagutan ng lahat ng ating mga suliranin ay kapag tinawag po natin ng Panginoon, we call Him, the Holy Spirit, or Jesus Christ, of course, the mediator, para umabot po sa Ama ang ating mga dasal, tayo po ay pasalamat araw-araw, no? Uh, Wala naman pong masama kung tayo po ay palagi ang nagdarasal dahil ito naman po ang talagang kailangan natin araw-araw. Ito po ang aking kailangan pagkat ito po ang nakakasagot sa mga suliranin at mga tanong ko po sa isipan. Marami po tayong problema, marami po tayong problemang nakakaharap, ngunit pag sa pagdadasal po, ako po ay lagi pong nabibigyan ng kasagutan, no? Ako po ay nag-share ngayon kasi gusto ko pong gayahin niyo po kung paano po ako magdasal. At totoo, nagagawa po natin ito. At sa pagka nagagawa natin ito, parang pakiramdam natin we are safe in the presence of our Lord and He is guiding us. He will give you people na matutulungan po tayo sa bawat naranasan po natin ngayon, no? Lalo na especially all the mothers po na bago pa lamang, kayo po ay magdasal palagian at ang mga nakilalang mga kaibigan na may kapansanan na magulang, napakalaki pong tulong na marami pong natutunan sa iyo at um, ipinagdarasal na ang mga taong nagmamahal sa iyo mahalin ka palalo, no? We thank the Lord for everything, sa lahat ng mga blessings and deserved blessings, the mercy, ang habag niya po. Ipagpasalamat po natin na yung araw. Huwag po tayo mapagod magdasal. Ito lang po ang ating sandata sa lahat. Ito lang po ang weapon natin. Kung ikaw po ay may nararamdaman, maniwala po kayo'y gagaling. No? Hindi man ito agad-agad, pero ito po'y mararamdaman ng puso at isipan mo at syempre ang iyong katawan po. Believe in the power of Lord dahil siya po ay napakamakapangyarihan sa lahat at yun po ang dapat nating pasalamatan. At sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras po, lagi po natin siyang isama sa mga desisyon po natin sa buhay. Pagka nasa Kanya at pinag-decide mo, ipinlano mo kasama siya, ito po ay ibe-bless niya at ito po ay mangyayari po sa tamang panahon, sa tamang oras. Tama po ba? Ang lahat ng bagay po, lalo na kung ito ay nakakabuti sa iba, hindi lang po sa pansarili, ito po ay kanyang ibibigay. Ito po ay kanyang sisiya sa atin. At kung ito ay para dapat ngayon, ibibigay niya po yan. Kung para bukas, bukas. Tayo po ay mag-intay, huwag natin siyang huwag natin madaliin at huwag po tayong mainip. Hindi lamang siguro po ako ang naiinip, marami po tayo. Tama po ba? Hindi lang po kayo yung naiinip. Meron din po tayong mga dasal na gusto natin mangyari sa buhay natin. Pero still, we have to wait patiently para para baka siguro kung karapat dapat na ba tayo para doon sa dasal natin. Ayun, we pray lagi naman para sa kabutihan ng lahat, para sa kabutihan ng ating mga anak. At alam naman ni Lord yon at hindi niya tayo pinagdadamutan. Kumbaga, ang Ama, hindi naman niya siguro tayo as a parent, hindi naman din natin ibibigay basta-basta sa mga anak natin kung hindi naman dapat. Di ba? Tama po ba? Sa pangangaral pa lamang, siguro naman po lagi niyong itinataas muna sa Panginoon bago tayo magsalita sa ating mga anak. Ingatan po natin ang mga salitang bibigkasin natin at sasabihin sa mga anak po natin pagkat ito po
ang mga bata po na ganitong kaedaran ay iba rin po ang mga isip ngayon, no? Kaya tayo po ay mag-ingat sa bawat sasabihin po natin. Pag-aralan po muna natin bago natin ito ilabas sa ating bibig at kung ito po ay nakakabuti o hindi para sa kanila. Of course, hindi natin makokontrol ang lahat pagkat ang Ama lang ang nakakaalam ng lahat. Ang gawin lang po natin ay maging gabay lang po tayo sa kanila. Kaya ipakita natin ang suporta natin bilang magulang. Ayan, hindi po ako perpektong tao. Ang lahat po ng ito ay napag-aaralan ko at ang lahat po nito ay tinuro lang din sa akin. Ipinapasa ko lang po para sa mga ibang hindi wala pang naipagdarasal na maging guide nila, no? Ako po ay handa po tumulong sa abot ng aking makakaya, hindi man po financially, pero po ang mga itinuturo sa akin ay kaya ko pong ibahagi sa inyo. Ngayon po, kahit i-message niyo po ako, ayan, lahat po tayo, we struggle. Marami tayong mga mga pagsubok sa ating buhay, pero nalalagpasan natin yan dahil meron tayong Panginoon. At yun po ang ating ipagpasalamat, Panginoon. Maraming salamat po, palagian sa inyo. Normal na ganito tayo magdasal at naririnig niya po yan. Actually, nanonood po siya sa akin. Sa tuwing sinasamahan niyo ako magdasal, tuwing sasamahan niyo akong uh, bahagi ang mga nasa puso ninyo, no? Magkakasabay man tayo magdasal, ngunit iba yung mga panalangin natin, pinakikinggan niya po tayo dahil magkakasama po tayo ng darasal. Yan po ang gusto ng Panginoon na lagi natin siyang isinasama sa lahat ng oras, sa lahat ng desisyon niyo po sa buhay ninyo. Ganon din po ako. Hindi po kayo, hindi po ako, hindi po tayo nag-iisa. Lahat po tayo pare-parehas sa pinagdadaanan, ngunit magkakaiba lang ang oras, no? At kung atong mga bahagi ng aking mga dasal ay nakakatulong po sa inyo, maraming salamat din po. Ito po ay galing kay Ama. Ang lahat po ng aking nararamdaman at lahat ng aking nararanasan po ay pinararanas niya sa akin pagkat marami siyang gustong ituro sa atin. Hindi lamang po sa akin, kundi sa inyo din po. Tawag lang, dasal lang, at wag po tayong mapagod na magdasal. Dahil kailangan araw-araw po tayo magdasal sa kanila. Araw-araw po tayo humingi ng pasasalamat sa buhay na ibinigay niya pagkat nandito tayo lahat. Hindi man po kayo naniniwala, hindi man po kayo totally nagtitiwala. Still you have doubt dahil hindi natin nakikita. Pero ang totoo po, ang siyang hindi nakakakita ang mas pinagpapala. Ang siyang naniniwala na kahit hindi mo nakikita ay siya'y pinagpapala. Yun po. At tayo po ay laging magpasalamat pagkat may mga darating na biyaya para sa iyo at para sa iyong pamilya. Our Lord is a powerful one. He knows what's in your heart and ano yung nasa isip mo at alam niya sino ka. Bago ka man dumating dito sa mundo, kilala niya na tayo. Alam na niya ang istorya natin, ano ang para sa atin. Nakasulat na po yun. Kaya wala na dapat tayong pangamba, ikatakot pa. Dahil lahat ng blessings natin ay para talaga po sa atin. Nakapangalan na po yan sa atin. Walang ibang makakakuha po noon. No? And yun po, ngayong araw na ito, ipinagpasalamat po natin ang lahat. At God bless everyone. Ipagpatuloy po ang dapat ipagpatuloy. At tayo po ay palagi ang magdasal at humingi ng kapatawaran kung nakagawa po ng kasalanan. Maganda pong matutunan na humingi ng kapatawaran kung kayo po ay nagkasala at patawarin po ang mga taong nakagawa ng masama. Imbis na ito ay suklian mo ng kasamaan, suklian mo po ng kasamaan, suklian mo po ng kabutihan ng kasamaan. No? Kung ikay sampalin sa iyong pisngi, iharap mo na rin po yung kabila.
Hayaan niyo na po ang Panginoon. Hayaan niyo na po. Si Lord na po ang bahala sa atin. Ayun. So, everyone, may God bless you all and mag-ingat po kayo sa inyong mga lakad ngayong araw na ito. I declare healing. I declare protection for each and everyone. Lahat po tayo may karapatan ng salita pagkat ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng authority. And we pray na tayo ay makatulong sa iba. I-bless niya tayo. Maging blessing din po tayo sa iba. Ayan. God bless everyone. Bye for now.